Hi guys, this is Marinol Flores, your sales consultant here at Mitsubishi Abad Santos, Tondo, Manila. So for today's video, may bago tayong i-review ngayon, which is ang ating new 2026 Expander GLS Automatic. At alamin natin kung ano nga ba yung mga parts and features na nabago sa ating 2026 Expander GLS Automatic. So yun guys, samahan nyo ako at tapusin nyo yung video na to para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga nabago sa ating unit. So kung isa ka sa naging interesado, pwede mo po akong i-message sa aking Viber or WhatsApp na 0939-530-1720. O pwede nyo rin po akong bisitahin dito sa aming dealer. Dito lang po sa Jose Abad Santos, Manila branch. Yun lang! This is the Mitsubishi Expander GLS Automatic Year Model 2026. Ang front grille ng 2026 Mitsubishi Expander GLS ay sumusunod pa rin sa dynamic shell design language ng Mitsubishi. Pero ngayon, mas refined at modern na ang itsura. Makikita natin ang wide na grille na may glossy black finish sa gitna na pinabagayan sa ating chrome accent sa magkabilang gilid. Nagbibigay ito ng bold and aggressive look na parang SUV ang dating kahit MPV siya. Yung integration ng LED daytime running lights sa upper part grille dagdag points sa pagiging premium. Hindi na rin masyadong maraming linya o chrome kaya ang overall design, clean, sleek at mas mature na ang dating kumpara sa premium models. Kaya kung titignan mo sa harap, talagang may presence sa daan. Hindi mo kang mumurahin at panalong-panalo tignan lalo na sa kulay na jet black o titanium gray. One of the best features na nadagdag sa ating Expander GLS ay meron na siyang multi-around monitor or 360 camera. Isa din sa nabago ng ating 2026 Expander GLS Automatic ay ang kanyang 17-inch two-tone alloy wheels. Two-tone finish kaya may pagka-sporty at elegant ang dating. Maganda ang design ng spokes, parang split V-type na nagbibigay ng modern look na hindi OA. Hindi man sobrang laki ng size pero sakto ito sa daily driving, smooth ang ride at hindi matagtag kahit puno yung sakay. At kung mapapansin nyo, mataas pa rin yung kanyang ground clearance kaya ready kahit sa medyo lubak na kalsada dito sa Pilipinas. For the front suspension ng Mitsubishi 2026 Expander GLS ay naka MacPherson Strut Coil Spring ito. Ibig sabihin, standard na suspension setup ito para sa mga modern MPV at sedan. Proven na pagdating sa ride comfort at handling, nakakatulong ito para maging stable ang takbo. For the side mirrors, ang housing niya ay body colored kaya mas clean at modern tignan. At hindi gaya ng mga base variant na black plastic lang. Naka-power adjustable side mirrors na rin ito at hindi mo na kailangan manual galawin. Isang pindot lang sa loob, ayos na ang anggulo. Hindi lang yan, meron na rin itong integrated turn signal lights, dagdag sa visibility at safety lalo na sa gabi o pag nagle-lane change ka. For the door handles, naka-body colored na rin yan kaya mas malinis at premium ang overall look ng sasakyan. Hindi siya yung chrome type gaya ng mga top-of-the-line variant pero bagay pa rin siya sa styling ng kotse lalo na kung dark yung body color. At syempre hindi siya base variant kaya naka-keyless operating system siya so mas convenient unlike 2D base variant. Ano nga ba ang mga nabago dito sa ating interior sa Expander GLS 2026 variant? So tara, alamin natin yan. Ano ba yung nabago? Steering wheel, instrument cluster, infotainment system, cables, seat material, at design ng ating dashboard. So let's start with our infotainment system. Isa sa mga pinaka-eye-catching sa interior nitong Expander ay ang 10-inch infotainment system. Mas malaki, mas malinaw, at mas technical ang dating. Touchscreen siya at full-color display kaya mas visible ang navigation, music info at settings kahit sa liwanag ng araw. Compatible na rin ito sa Apple CarPlay at Android Auto. Kaya't kahit anong smartphone ang gamit mo, seamless ang integration. Plug and play lang, pwede kang mag-Waze, Spotify, o tumanggap ng calls gamit ang steering wheel controls. Responsive ang screen, hindi mabagal gaya ng ibang entry-level units. May mga basic apps plus pwede mo rin i-personalize ang layout ng home screen. At syempre, may Bluetooth, USB,
aux connectivity para sa mas flexible na media options. And for the seat material, kulay itim ang fabric kaya hindi agad dumikit o agad mapapansin ang dumi. Good sa pang-araw-araw. For the accent, may mga black accent sa gilid o pagtitape ng mga tahi para hindi boring yung buong upuan. Hindi high contrast pero nakakadagdag sa konting style. Texture, medyo coarse yung texture typical ng fabric seats pero breathable siya kaya hindi ka agad pawisan lalo na pag traffic sa Manila. Cushion, medyo firm pero may give sapat para hindi ka masyadong mapagod kahit long drive lalo na sa second row. Shape and support, may konting side bolstering. Yung seat back para sa suporta sa gilid, though hindi sporty, headrest adjustable pati yung legroom sa second row ay okay na, may slide at recline features. For the seat and capacity and layout spec, may 7 seats siya, 2 sa harap, 3 sa gitna, at 2 sa likod. Configuration, 2+3+2 row layout. Mga seatbelt setup, sa first row may 3-point ELR belts, sa second row may 3 points ELR setup, and sa third row may dalawa siyang ELR belts points. For the overall length, may 4,595 mm, and for the width is 1,750 mm, and for the height is 1,750 mm. And for the meter cluster, mas bago na rin siya dahil naka-digital na siya. So, same na rin siya sa ating expander cross. At dito naman sa left side ng ating driver's seat, andito na rin yung controller para sa ating side mirror. Silipin naman natin ang 2026 Expander GLS. Unang-una, electric power steering siya. Naka 3-spoke design at leather wrap yung rim. Meron ding audio control sa steering wheel kaya hindi mo na kailangang iwan yung manibela kapag gusto mong palitan ng kanta. Pataas ibaba ng volume o sagutin ng tawag. Tsaka yung steering column may tilt and telescopic adjustment. Ibig sabihin pwede mong isaayos yung taas at layo ng manibela para sa swak sa taas mo at driving posture mo. Bakit significant ito? Mas komportable ang posisyon ng kamay kapag may tilt and telescopic. Electronic power steering naman dahil electronic ang assistance, mas namamaneuver mo ang manibela lalo na sa mga mabagal o tight turns, like parking, kalsadang masikip. For the transmission ng ating Expander GLS ay naka 4-speed automatic siya, and why this transmission is reasonable. Mas simple, mas mura ang maintenance, wala kang problema sa mga complex part gaya ng CVT belt or multi-gear automatics na may mahihirap hanapin or mahal palitan na parts. Mas predictable ang performance. Kilala mong gaano ang ship points, hindi ka magugulat sa biglaang lag kapag nag-overtake. Fuel efficiency sa highway. Yung tall fourth gear nakakatulong para hindi masyadong lumaki ang RPM kapag nagko-cruise kaya tipid sa gas. Sober sa paggamit sa lungsod. Sa trapiko, hindi mo kailangang madalas mag-ship kaya nakaka-relax yung biyahe. At syempre, andito pa rin yung ating electronic parking brake. Ano nga ba ito? Isang modern parking brake na hindi traditional lever, kundi isang switch button na nag-a-activate ng servo motor para kapag pindot mo ay i-engage ang rear brakes upang hindi gumulong ang sasakyan. Paano ba ito nakakatulong? Mas madali gamitin lalo na sa slope, malinis ang ayos dahil wala nang malaking lever sa center console. Pinapagana pa minsan ng EPB automatically sa ilang sitwasyon gaya ng paglagay sa P na gear para hindi mag-rollback depende sa configuration. Brake auto hold. Ano nga ba ito? Function na kapag nakahinto ka, halimbawa sa stoplight o traffic, hindi mo na kailangan apakan ng brake pedal, naka-hold ang brakes hanggang ready kang umandar ulit kapag tinap mo na yung accelerator, automatic na magre-release. Nakakatulong kapag traffic dahil hindi mo na kailangang hawakan yung pedal habang nakastop. Mas komportable lalo na kapag may load o sakay. Pinapababa ang stress ng paa habang naghihintay sa stoplights o mabagal na daloy ng ating trapiko. And for the rear view, ano nga ba yung nabago sa ating Expander GLS 2026? Meron na itong LED combination rear lights, yung mga tail and stop lights ay LED para mas malinaw at modern yung dating. Updated na bumper design sa likod para maging mas aesthetic at may konting boldness, hindi lang flat, may contours at lines para sa visual appeal. May reverse camera sa likod bilang bahagi ng multi-around monitor sa GLS at cross variant para mas magandang visibility pag partial at pag-aatras. Tailgate back door na may design, touches, contour sa tailgate, may mga lines na naglalaro sa likod ng sasakyan para hindi plain. At syempre, nandito na rin yung ating spare tire. Kaya kung nag-iisip ka kung anong sasakyan kukunin mo para sa pamilya mo,
para sa biyahe, sa school run, sa grocery o sa mga outing para sa akin, Expander GLS Automatic 2026 ang pinakamalinaw na choice. Hindi lang siya maganda sa itsura, practical, comfortable at may peace of mind ka rin sa safety.